Sa nalalapit na SONA ni Bongbong Marcos, yung kanyang pang-apat or pang-apat na SONA niya, ano kaya ang aasahan po ng maraming Pilipino? Ano kaya ang kanyang ipagmamalaki? Dahil sa kung titingnan natin, wala naman pong malaking mga infrastructure project na ginawa ang Marcos administration. Bagkos ang mga nakita po natin, puro mga malalaking isyong kinasangkutan nga po ni Bongbong Marcos. Andito na nga po yung anomalya, pinaka-corrupt na budget, at yung sabihin natin, pinakasukdulan na nakawan po ng pera ng taong bayan na umabot nga po ng halos trilyon po ang kanilang winaldas at napunta nga po sa bulsa ng mga magnanakaw. Ano kaya yung ibibida rito ni Bongbong Marcos para sabihin merong po talagang ginawa ang kanyang administrasyon? So ito, panoorin po natin itong mga political analyst para sabihin kung ano ba talaga yung nakikita nila na pwedeng ipagmalaki ni Bongbong Marcos sa kanyang sonang darating. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. I remember that. Okay. Maraming salamat, Corina at Willard, sa inyong pag-anyaya. Good morning, sir. Pleasure to be with you. So, sir, do you feel anticipation? Yes, but let me just state, no, this is his penultimate SONA. Kasi yung 6th SONA next year, pamamaalam na yon. So ito ang pinaka-importante, liban dun sa unang SONA. Kasi yung unang SONA, you set the benchmark for your administration. No? You set your vision. You set your priorities. Pagkatapos yung second, third, fourth, yan yung mga ano na nangyayari. Yung ba sinet mong vision o benchmark goals mo no first SONA, nagagawa ba? At finally, ito yung penultimate. No? Ito nga, dito mo isa-set against ano ang approval rating, ano ang trust rating, ano ang mga issues na bumabagabag sa tao. At yan ang dapat may kasagutan. I go back to the first SONA. Sinabi niya, the state of the nation, yun ang final word niya, the state of the nation is sound. Why did he say that? Because katatapos lang ng COVID, paangat na ang ating, nagre-recover na tayo unti-unti nung panahon na yun. Pangalawa, dahil unit team pa sila ni Sara noon, no? At siyempre, hindi ka magsasalita ng hindi maganda tungkol sa predecessor mo. Pero merong apat, doon sa maraming nilista niya, may apat na sa palagay ko napakahalaga because it impacts on inflation, it impacts on the economy. One, yung sinabi niya na ang National Land Use Act finally matatapos na. Ang unang National Land Use Act, panahon pa ni Tita Cory, si Orly Mercado. Isa pa ako sa mga sumulat ng National Land Use Act na yon. Hanggang ngayon, wala. Pangalawa, sinabi niya, budget modernization. Ano nangyari sa budget noong 2023, 2024, 2025? Diba? Napunta sa small committee. Napunta sa unprogrammed allocations na ano. Pangatlo, sinabi niya rin yung agricultural productivity, i-enhance niya. Ngayon, ang resulta, ano nangyayari? No? Napakataas ng yung sinabing 20 peso per kilo na rice, na alam naman natin from the very beginning, imposible because that's against all laws of economics. Ang nangyari, para sa ordinaryong mamimili, yung dating 40 to 45 pesos, naging 60 to 65. Pero doon sa pipila ka pa, o senior citizen kang pipila, doon merong 20 pesos sa iilang lugar. So wala rin, no? Pangatlo, yung right sizing ng gobyerno. Balik ako sa DA, Department of Agriculture. I was once there. Noong panahon ni Pinoy, we had 5 undersecretaries. Ngayon, they have 15 undersecretaries. 15. Anong right sizing doon? Mag-right size ka, ibig sabihin, dagdagan mo ang police, dagdagan mo teacher, dagdagan mo yung mga agricultural extension workers, hindi yung mga nasa taas. No? Diba, lumobo ang bureaucracy at the top, hindi sa kung saan nakakadiretso ang tao. Why do you think is that? Favors? Favors. Favors. Political patronage, no? At, yung Agriculture, National Land Use Act, yung right sizing,
yung modernization ng budget at saka yung agricultural productivity. And these are what are, yun na ngayon ang nakikita natin now that he's going to deliver his penultimate SONA. Inflation is the first priority, first issue na bumabagabag sa mga tao. No? Kasi patuloy ng patuloy ang pagtaas. Sabihin na natin na part of this is externally induced kasi nga yung giyera sa Middle East. Pero ano ang nagawa ng pamahalaan para maibsan yung hirap ng taong bayan? Alam natin ganon. Pero bakit sa Vietnam? No? Tinanggal nila ang VAT sa gasolina. No? Bakit sa ibang lugar ganon? Bakit tayo hindi natin magawa? Why? Because this government has a huge fiscal deficit kasi we are overspending and we are overtaxing and we are overborrowing para matustusan yon. And why are we overborrowing, overtaxing, and overspending? Because we are also overstealing. No? Yun nga ang susunod kong tanong, overspending on what? Ayun na nga, yung pambubulsa. Kaya dyan babalik yung flood control projects, yung So yun po, base po sa sinabi ni Lito Banayo, wala pong ipagmamalaki itong administrasyon ni Bongbong Marcos pagdating nga po sa SONA. So ang gagawin dito ni Bongbong Marcos, more on siya nakapokus dito sa nangyaring flood control na di umano, meron daw siyang nagawa. Meron siyang naipakulong, meron siyang kumbaga, iiwas niya yung sarili niya. Yun yung pinakaano rito. Iiwas niya yung sarili niya pagdating sa pagkakasangkot nga rito sa flood control. At sasabihin niya rito na dahil sa kanya, nabuksan po yung issue ng flood control tsaka ng mga magnanakaw. So parang lalabas dito, ibibida niya yung sarili niya na bilang corruption buster. Dahil siyempre magtuturo na naman yan na hindi naman daw yan nagawa ng mga nakarang administrasyon, especially nung panahon ni Pangulong Duterte. So tanging siya lang ang presidente na nag-open up ng maanumalyang flood control na yan. Pero sabi nga rito mukhang ito na yung pinaka-importanting SONA ang gagawin ni Bongbong Marcos kasi i-consolidate mo na yung mga napagdaan ng taon nung ikaw yung naging presidente at yun yung ibibita mo kasi parang ito na yung second to the last na nga Kasi yung next year hindi mo alam kung although presidente ka pa rin, pero alam nyo yun, pang ano na yun, pang exit mo na yun So, ito na yung pinaka-kailangan mong magpakitang gilas para kung sakasakaling meron kang maituturong pwedeng pumalit sa'yo, ibibida mo yung mga naging accomplishment mo. Kung accomplishment na pag-uusapan, ikaw, may nakita ka bang accomplishment na ginawa si Bongbong Marcos sa loob ng 4 na taon? Wala nga tayong nakitang mga malaking infrastructure project na siya yung mismo yung naging sa kanya mismo inumpisahan. Meron dyan matatapos pero nanggaling pa yan sa mga dating administrasyon. Tulad na lang ng subway na iniyabang nga niya na dapat yan mag-ooperate na by 2027 ng I think dapat daw yan partial makakapag na yan operate na, pero dahil nga tinanggal yung pondo, lahat nilagay sa unprogrammed fund, inilipat sa flood control, nawalan po ng budget yung subway, kaya matatapos po yung termino ni Bongbong Marcos na hindi man lang yan mapapaandar. Kaya mostly ang magiging nangyayari sa kanyang SONA, ibibida niya yung sarili niya para pagtakpan yung kanyang mga naging kapalpakan. So yan po ang abangan natin sa SONA na gagawin ni Bongbong Marcos. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.